Are we blessed? Ngayon po, nakita ko kanina na meron na pala tayong new quadruplets. No? Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng mga kabataan. No? Na nakita niyo yung future ng QEC. No? Um, Talagang pag na-train mo yung mga bata ay para sa kapurihan po ng Panginoon, ay gagamitin po ang lahat ng ating skills para po mabigyan ng parangal ang ating Diyos na buhay. Purihin po ang Diyos. At nakikita ko po sa inyong mga mata na naroon pa kayo doon sa natapos na celebration last week, no? On our 16th year anniversary nating ng church. So, we feel the goodness, faithfulness of God sa atin pong buhay. Bagamat marami na sa atin ang wala na dito, subalit still, yung panahon na kasama natin sila ay sila'y binago at binabago pa rin ng Diyos sa oras na ito. Amen po? Marami ng mga kaibigan natin na malayo, subalit alam natin na hindi po nasayang yung mga panahon na nakasama natin sila dito sa iglesyang ito. Kaya habang tayo po ay naririto, ibigay natin ang lahat ng maibibigay natin para po sa Panginoon. Amen po? And sino pa yung meron namang sa natapos na 3 days, yung discipleship masterclass, no? Ni Pastor Stephen, no? Nakinig ba kayo o pumunta kayo doon? Kami po, nag-online lang po kami. But still, it's really a life-transforming message po galing po sa Panginoon. So, purihin po ang Diyos dahil may mga ginagamit siya. No? May pinapadala siya. No? At the same time, sa ating po iglesia, yung katapatan ng Diyos hanggang ngayon ay nananatili. Amen po? At huwag niyong kalimutan po itong ano na to, itong board. No? Meron pong malaking biyaya na nag-aantay po sa atin. No? It's not about the money. It's about to being part of the ICAC building of the church. No? So, ting makikita mo yan. Dali mo sa Pilipinas. Naging part ako. Lagyan mo sa rep mo. Ting magbubukas ka ng pagkain, magluluto ka. Naging part ako ng QEC. ICAC building. Amen? Ng legacy ng Panginoon sa Doha, Qatar. Amen po? Purihin ng Diyos. So, tayo po pupunta na sa, asan ba yung aking message po ng Panginoon sa umagang ito. This is last, kala ko mali spelling ko eh. This is the last week about our team, this Transform for His Glory. So, we remembered from the first Friday, so napuno na tayo ng para bang, do we need to transform from glory to glory? We should say yes, kung yes. And of course, kung hindi pa natin naiintindihan, let's pray to the Lord na maintindihan natin bakit natin kailangang matransform to the glory and likeness of our Lord Jesus Christ. Amen po? Sino na ang marami ng masasabi kong naitanim sa ating mga puso about transformation? Sino po? Taas ang kamay. Wala? Amen. Marami po. Okay, so let's study about the Word of God for this morning. Transform for His glory. Okay? Ating pong topic, no longer I, but Christ. Pwede po ba tayong tumayo sa pagbasa ng kanyang salita? In Galatians chapter 2, verse 20, basahin po natin, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Tayo po'y manalangin. Diyos na buhay, Diyos na mapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito, Panginoon, na patuloy mo po kaming iginagather, Panginoon, to worship You, lumapit sa iyo ng buong puso at makinig na inyong mga salita, Panginoon, Lord God. Lord, this morning, Panginoon, Lord, we humbly bow down, Panginoon, sa inyo pong presensya, Panginoon. Lord, cleanse our hearts, Panginoon. Linisin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga nagawang hindi kanais-nais sa inyong harapan, Panginoon. Mga naisip namin, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, ang pagkilos ng banal na Espiritu ay sumaamin, Panginoon. Sa paglinis na ito, Panginoon, Lord God,
dalangin namin ang Banal na Espiritu. Buksan aming puso at isipan, Panginoon, sa inyong salita, Panginoon. Sapagkat ikaw lamang makagagawa nito, Panginoon. Na maintindihan namin ang inyong salita sa pamamagitan ng inyong Espiritu lamang, Panginoon. Lord, thank you for this morning, Panginoon, at dinala mo kami sa inyong iglesia, Panginoon. We don't want to miss your blessing. We don't want to miss your anointing for this morning, Panginoon, Lord God. Lord, be with us. Samahan mo po kami at maging mga nanonood o nakikinig through online, Panginoon. Be with them also, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, pwede na po tayong makaupo. Alam po nating lahat, sino pong sumulat nito? Si Apostle Paul. When Apostle Paul says, no longer I, he is referring to his ego, self-reliance, and old desires. Sapagkat siya po yun. Yung nag-aaral na yun, nung sinabi niya ito, siya yun. Si Apostle Paul yun. Hindi mo may tatanggi yun. Siya yung dating soul na naging si Apostle Paul. Ano po nangyari? Hindi siya, yung kanyang pagkatao ay hindi na yung dating manuniligsa. No? But still, same man. Bakit? Paano po nangyari yun? Bago niya sinabing, I have been crucified with Christ. No? Before his life-changing encounter po with Jesus on the road to Damascus, Saul of Tarsus was a zealous, kumbaga, masidhi na siyang religious leader who actively persecuted the early Christian church. Alam po natin lahat yan. Amen? Kaya nga, kung ngayon, mangyayari yan, sasabihin natin doon sa tao na yon. Ano sasabihin natin? Yung iba, baka sabihin nila, kapatid, tigil mo na yan, mapupunta ka sa impyerno. Para bang walang pag-asa ang taong ito. Sa ating sariling pananaw. Amen? For those who persecuted us, ano ang sinasabi natin sa kanila? Did we pray for them? Diba? Diba para bang on the other side? Diba? Nandito ka nasa other side siya. So it means, sometimes we treat them as an enemy. Amen? Okay, ano po yung kanyang identity and background? Sino po itong si Saul o si Paul na tinawag po ng ating Panginoon? He is a Roman citizen, born in Tarsus, modern-day Turkey, and granting him rare and valuable legal privileges as a Roman citizen. He is a devout Pharisee. Meron po siyang elite education under Gamaliel, and one of the famous respected rabbis in history. And of course, his Hebrew name is Saul. Okay? So, sa kanyang pagkatao, siya ay, masasabi mong metikuloso, maprinsipyong tao, may paninindigan. Amen? Ano yung mission niya? Ito pala yun. Okay, ano yung mission niya against Christians? Approve executions from the Sanhedrin, written in Acts 7. Ano yung approved executions? To destroy the church. Gusto po niya sirain ang iglesia. He invaded private homes, dragging both men and women to prison for their faith. Talagang pag nalaman niya na nananampalataya ka, o ikaw ay tagasunod ni Kristo, papapatay ka niya, pakukulong ka niya. Driven by zeal, meron po siyang binigay na utos na pwede mo itong gawin, and authorized po ang panghuhuli niya sa mga tao, mga alagad ni Kristo o mga sumasamba sa Panginoong Jesucristo. Yung authorized hands po, it is obtained official letters from the high priest to travel to foreign cities and arrest Christians. Sa kabila po, sinabi natin kanina, sa kabila ng meron siyang elite education, nag-aral siya ng malalim na pag-aaral bilang isang Pariseo o tagapag-aral, tagapagturo ng kautusan. Ano nangyari? Saul was spiritually blind. Do you believe on that? Nagbabasa ka ng kautusan, pero ikaw pala ay bulag sa katotohanan. Pwede bang mangyari yun? Amen. Nangyari po ito kay Saul. In 2 Corinthians chapter 3, verse 12 to 18. And they did not understand what the Old Testament really taught about Messiah. Like many others sa kanya pong bansa, sa kanilang lugar, they stumbled over the cross.
In 1 Corinthians 1:23, hindi ko po nilagay yan dito. Sabi dito, ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinangako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hentil ay isang kahangalan. Bakit? Diba? Bakit kailan mo kailangang mamatay para sa iba? Kung wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos, hindi mo makikita ang katotohanan. Bakit naging katitisuran sa mga Hudyo? Dahil hindi sila naniwala na kailangan mamatay ng isang Mesaya. Because he depended on his own righteousness and not on the righteousness of God. Sabi ni Paul, di ba, papahuli ko. Bakit siya pumunta sa Damascus? Because Damascus has a large Jewish population. It has been estimated that there could well have been 30 to 40 synagogues in the city. Maraming Kristiyano po sa Damascus. Kaya doon ako pupunta. Kumbaga, hindi ako pupunta sa tabing, sa shore. Pupunta ako sa laot. Sa laot maraming isda. Huulihin ko yung mga Kristiyano. Pumunta siya doon sa maraming Kristiyano. Ano nangyari? As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Then he fell on the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Habang siya'y naglalakbay, may biglang liwanag na humarang sa kanyang daan. And suddenly he found himself on the ground. Natagpo mo na lang ang sarili mo. Teka lang, ano nangyari? In split seconds, he met Christ on the road to Damascus. Anyway, introduction pa lang po ito. And verse 4, natumba siya sa lupa, narinig niya ang isang tinig na nagsasabing, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? Sabi niya. Wala dyan. Okay, sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus na iyong inuusig. Tugon ng isang tinig sa kanya. Sa Tagalog, ito po yung salin. Mamaya babasahin natin ito sa English. Tumayo ka at pumasok sa lungsod at doon sasabihin sa iyo kung anong dapat mong gawin. Ano nangyari kay Paul? Hindi po siya nag-collapse lang dahil sa pagod sa haba ng kanyang biyahe. What happened to this young man from being a persecutor of Christians to become one of the apostles for the sake of Christ? Ano po nangyari? Dito po iikot ang ating pag-aaral sa umagang ito. He encounters Jesus on the road to Damascus. And after he encountered, he surrendered his will to him. And what happened after he surrendered his will to Jesus? He almost died every day para lamang po maipangaral ang salita ng Diyos. And he died in his flesh for the sake of Christ. Okay? Actually, kahit introduction pa lang po ito, mabilis po ito. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo malilipasan ng gutom. Sapagkat tayo kumakain ng mga espiritual na pagkain po para po sa Panginoon. Amen po? Kaya kung humaba man ang mensahe, busog pa rin tayo. Amen? Humaba eh. Okay, point number 1. A personal encounter with Christ brings change. Amen po? Naniniwala po ba kayo dyan? And he said, sabi niya, who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. Ako, si Jesus na iyong pinapersecute. Sa Tagalog, wala ito, itong salin na ito. Kaya importante na pag nagbabasa kayo ng Bible, kahit hirap kayo mag-English, i-google nyo na lang. No? Sa English nakalagay dito, it is hard for you to kick against the gods. Sinabi yun ng Panginoon sa kanya. Ano pong ibig sabihin nito? Mamaya pa pala. Mamaya ko nasasabihin sa inyo yan. Okay? When we met the Lord,
Ano ang sasabihin nyo? Tatanungin nyo ba, teka, pag kayo ba'y nagbabasa ng kanyang salita, pag ino-open nyo ang Bible, o pag nakakarinig kayo ng mga ganitong preachings, did we see the light? Did we see para bang ang ating isipan ay nagkakaroon ng kaliwanagan o pag-asa o direksyon? Meron ba? O wala? O para bang basta kailangan ko lang basahin ang salita ng Diyos dahil obligasyon? O para masabi lang na ako'y nag-devotion? Iba po yung obligasyon sa devotion. Obligation must not be your devotion. Amen? Because devotion is you're doing with the love of the Lord. You want to devote your life for Him. And obligation is, dapat mo lang gawin kasi dapat. Pastor ako nagtuturo ko salita, kailangan ko lang magbasa ng Bible. No, hindi po. O Bible teacher ako, kailangan ko lang magbasa kasi wala akong ituturo, wala akong babasahin. No? Nararamdaman mo ba na tuwing nakikinig ka ng ganitong mga preaching, o pumupunta ka sa church, in this kind of church, is He personally talking to you? Say amen po kung kayo po'y nakakaramdam nito. Or through circumstances, God is manifesting His goodness to you. Amen po? Then, you have a personal encounter to Jesus. Amen? He heard of Jesus before, bago siya ma-meet si Jesus Christ. Kaya nga sinisira niya eh. Sabi niya, hindi totoo ang sinasabi ninyo. Sapagkat itong Jesus na nabuhay na sinasabi ninyo, ay sinisira niya yung aming paniniwala. No? Ng mga Judaism, mga Judaizers. Napakinggan na niya, subalit hindi sapat. Subalit, alam natin na faith comes from hearing and hearing the Word of God. Amen? First, we heard of Him. Paul, he just not heard of Him. He met Christ. Every one of us must have a personal encounter in our lives to Jesus. Okay. Paano? Paano po? Kasi hindi ko siya mapakinggan. Pinakikinggan ko siya, pero wala talaga. Hindi ko maintindihan ang ibig niyo sabihin. In Jeremiah 29:13, sabi niya dito, you will seek me and find me when you search for me with all of your heart. Buong puso. Saliksikin, hanapin mo siya. Buong puso. Amen? Hindi siya matatagpuan sa pamamagitan lang ng ating sariling kaisipan o sa ating mga mata sa pagbabasa lamang ng ating physical eyes at sa ating normal intelligence. Sabi mo, ikaw ay matalino. Subalit marami nang nasira sa pagiging matalino dahil binabago ang katotohanan ng salita ng Panginoong Kristo. When Job suffered, alam natin kung ano nangyari kay Job. Di ba? Pinagmalaki pa nga siya ng Panginoon kay Satanas. Di ba? Kilala mo ba? Sabi niya. What happened to Job? Ito po yung huling chapter ng Job 42:5. Nung after lahat ng mga sufferings na nangyari po sa kanya, sabi ni Job, nooy nakilala ko kayo dahil sa sinabi ng iba. First, I heard of you. Subalit ngayon, nakita ko kayo ng sarili kong mga mata. Ano pong ibig sabihin ito? He explained na narinig lamang ng tenga, it is a head knowledge. Bago ang pagsubok, kilala lamang ni Job ang Diyos dahil sa tradisyon o turo ng kanyang mga ninuno na ito ang dapat mong gawin at ito ang dapat mong lakaran, which is ginawa niya. Subalit, through tribulations na kanyang buhay, matapos ang matinding test of life niya, nakita ng kanyang mga mata, through heart experience, yung mga pagdurusa na dumaan sa kanya, the faith ay naging buhay at personal po sa kanyang buhay. Kaya po ang pagsubok ay hindi lamang tayo ay para parusahan. Naniniwala kayo dyan? No po, hindi marunong magparusa ang Diyos. Sa totoo lang, hindi nagpaparusa ang Diyos. Mahal niya tayo. Subalit dahil sa ating katigasan ng ulo, justice comes. Dahil matitigas ang ulo natin, darating ang panahon, nakakalusin talaga tayo ng Diyos.
Amen po? Ang pagsubok ay hindi lamang tayo ay parusahan o simpleng way of life here on earth sapagkat lahat ay dumaranas ng pagsubok. Bakit tayo pinararanas ng Diyos ng mga pagsubok? Para tayo pahirapan? Hindi po. Hindi nagpapahirap ang Diyos. Upang tayo ay tumatag sa pananampalataya at makita ang Diyos sa kabila ng pagsubok ay hindi niya tayo pinababayaan. Bagkus sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito, through those trials, itinutuwid po ng Panginoon ang landas natin patungo sa Kanya. Your rod and your staff, they comfort me. Yung pamalo sa tupa, dahil lumilihis ang tupa, papaloy yan. Balik ka sa linya. Lumilihis ka na eh. That is discipline from the Lord. Pero hindi kanya pinaparusahan. Discipline. Okay? Mabilis, Pastor. Point number 2. A surrendered will brings transformation. Ito, sinabi niya doon sa huling verse ng chapter 5, sabi niya dito, it is hard for you to kick against the gods. Naintindihan niya yun eh. Sabi niya, so he trembling and astonished said, Lord, what do you want me to do? Sabi niya kagad eh, Lord, diba? Alam niya, kausap niya ang Diyos, ano ang gusto mong gawin ko? Then the Lord said to him, arise and go into the city and you will told what you must do. Ano po ang ibig sabihin dito sa sinabi niyang, it is hard for you to kick against the gods? Ito po ay idiom that means resisting authority, divine will, or inevitable. Because a person or force you are fighting is much stronger, your resistance is not futile, but ends causing you more pain, trouble, or self-inflicted harm. Bakit po? Ano ba yung goud? A goud or freak po sa King James Version. And English is para bang nag-evolve, so naging goud ang tawag sa kanya. Ito po ay sharp, pointed stick farmers used to guide the oxen. If an ox rebelled and kicked backwards against the sharp point, pag sinipa mo yon, ang ginagawa mo, hindi mo tinatanggal yung harang. Hindi mo matatanggal yon. Sinasaktan mo ang iyong sarili. Sinabi ng Panginoon, it is hard for you to kick against the gods. Sapagkat sa ginagawa mong pagsalungat sa kalooban ng Diyos, ikaw ang mapapahamak. Kaya sinabi niya, Lord, what do you want me to do? Ano ang dapat kong gawin? Hindi niya sinabing, teka lang, pumunta ako rito dahil meron akong plano. Diba? Hindi mo ba alam, Lord, ay meron akong sealed by the high priest, utos sa akin na pwede kong gawin ito. Diba? Meron akong mga dapat gawin. Pero hindi na. Bigla niyang kinalimutan yung kanyang gagawin sapagkat nakita niya. Sabi niya, tinanong niya, ano ang dapat kong gawin? Surrendering to Christ is the foundational decision to yield your will to God. Do you believe on that? Kasi kapag kahit na parang one part of ourselves ay sinurrender natin, still, half of it is para sa ating sarili pa rin. It is the initial and ongoing act of handing over the steering wheel of your life to Jesus. Lord, ikaw na ang mag-drive ng buhay ko. Sa'yo na po ang steering wheel. Kahit na baku-baku na daan yan, basta ikaw nagmamaneho dyan, alam kong hindi ako mapapahamak. Making Him your Lord and trusting Him completely. Sabi niya dito, but I do not consider my life as something of value or dear to me, so that I may, with joy, finish my course and my ministry and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify faithfully of the good news of God's precious undeserved grace, which makes us free of the guilt of sin and grant us eternal life. Kanilimutan ko na ang aking plano sa buhay. Hindi na ang tuligsain ang iglesia, sapagkat ito pala ang tamang daan. Tamang daan, no? Parang merong lumang daan. Yes, meron po. Pero binanggit ko lang yung tamang daan. Para may natutulog na kayo, bigla kayo may naalala. Okay? Alam nating lahat, even Jesus, even our Lord Jesus, surrendered His will to the Father. Amen?
Sabi niya, not my will, but your will. Saan po ito? Saan niya sinabi ito? Nasaan siya nun? Nung sinabi ng Panginoon ito? Gethsemane. Amen? May chocolate kayo kay Pastor Abner, pag alam niyo yung sagot. From agony to victory. Hirap na hirap ang kalooban ng Panginoong Hesus nung panahon na yon. Sabi niya, but not my will, Lord. As we pray to the Lord's Prayer, sabi nga kanina, no, binanggit din ni Bishop to, nung tayo po yung nagpe-pray dito sa bago mag-umpisa. As we pray the Lord's Prayer, Our Lord in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Bakit po natin sinapanalangin lagi ito? Bakit natin sinasabing, your kingdom come, your will be done? Mangganap nawa ang inyong kalooban mo dito sa lupa, gaya ng nasa langit. Bakit po? Kasi sa langit, nagaganap po ang perfect will ng Panginoon. 101%, it is a perfect will of God na nagaganap sa langit. Kaya ang panalangin mo, Lord, maganap nawa ang iyong kalooban, gaya ng sa langit, dito sa lupa. Ganun pa man, dumarating po ang pagkakataon na the perfect will of God sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, sometimes ay nagaganap, madalas ay hindi. Bakit po? Because we are living in an imperfect world. Amen? Sometimes, but being imperfect, it doesn't mean na malayo ka sa biyaya ng Diyos. Bakit ko po sinabi ito? He allowed everything according to His plan, even the permissive will of God sa ating buhay, for us to become perfect. Paano nangyari yun? They allowed troubles, He allowed a loss of a loved ones, He allowed sometimes na tayo magkasakit. Minsan, hindi natin sinasadya, wag naman, no? Lumabas ka dyan, may pinulot ka lang, nakita mo yung bariyang kumikislap, biglang may dumating na sasakyang matulin na nabangga ka. Kaya wag mong pulutin yung barya. Yun po yung moral lesson doon. Okay? Sometimes, He allowed things in our life for us to become perfect, to be molded, to be like Him. Amen? Just like what happened to Job. God allowed Satan to torment him, enabled for him to show God in his life. Kaya, sabi mo nga bakit laging may pagsubok? Bakit laging mayroong pagdurusa? Diba? Minsan, parang malayo ang Diyos. Naranasan niyo na po ba sa buhay niyo to? Minsan, para bang pag ikay nananalangin, hindi ka niya dinirinig. Pero Lord, bakit? Ba't parang bang I feel empty? O kaya piring mo yung ulo mo walang laman. No? Pero meron po yun. No? Hindi mo na nakikita yung brain. Pero meron yan. Bakit po? When the teacher gives a test for his student, he is silent and waiting for his student to finish their test. Hindi pwedeng habang ikaw ay nag-e-exam, nagsasalita yung teacher. Di ba? Pansin po ba natin yon? At meron pa nga cover Paano di ka mga audit ko Di ba may cover? Yung mga teacher dito. Ginagawa niyo ba dito yon? Okay? But still, we need to seek for His perfect will. Sabihin na natin, kakatwira mo, sige, okay lang to, nagaganap talaga ito We need to seek for His perfect will. How can we find His perfect will? It is written in Romans 12. Alam kong bugbog na po itong verse na to sa inyo. How many times you read it for this week? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Sabi nila, hindi ko paano ko makikita ang kalooban ng Diyos? Hindi ko talaga maintindihan. Ito po, sinulat na, basahin yung paulit-ulit. Do not be conformed to this world and be transformed by the renewing of your mind. Hindi mo makikita ang perfect will ng Diyos kung nananatili ka sa iyong sariling kahibangan. Amen? So, nananatili ka sa iyong sariling katwiran. How can you
conformed, be renewed. How? Paano po? Okay? Humility cured worldliness. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. In James 4:7, submit therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. How can we see the perfect will of God? By bending our knees. Amen? By bending our knees. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan ninyo kayo. Huwag nyo lang labanan nang hindi kayo nagpapasakop sa Diyos. Oh, tatalo ka. Sigurado yun. Okay. Point number 3. Sige, Pastor, mabilis to eh. Dying to our sinful nature. Dito na po tayo tatagal. Puti may 20 minutes pa po ako for our point number 3. For through the law, I died to the law and its demand on me because salvation is provided through the death of and resurrection of Christ so that I might from now on live to God. Written in Galatians 2:19. Sinabi niya sa 2:20, not I, but Christ. Amen? In Romans 8:36, sinabi po niya, ni Apostle Paul, for thy sake, we are put to death all day long. We are regarded and counted as sheep for the slaughter. Sa kalooban ng Diyos, sa mga ginagawa kong ito, sabi niya, araw-araw, halos kami mamatay. Subalit, hindi kami natakot na gawin ito. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa ikaliligtas ng mga tao. At hanggang ngayon po, ay umabot po sa atin ang katuroang ito. Amen po? Sabi niya, ako'y namatay na sa kautusan sa pamamagitan rin ng kautusan upang ako'y ngayon mabuhay para sa Diyos. Ako'y kasama ni Kristo na ipinangako sa krus. Gaano kahalaga po ang water baptism? It symbolizes us na sa iyong paglubog sa tubig ay ipinako na ang iyong dating pagkatao sa krus ng Kalbaryo. At sa iyong pag-ahon, it symbolizes the resurrection of Christ na ang buhay mo ay bago na. Amen po? Dying to our sins is a daily process of sanctification. Ito po yung proseso ng buhay ng isang Kristiyano. It is putting your old selfish desire to death moment by moment of your life. It's not one-time process na magaganap po sa buhay ng isang tao. Empowered by the Holy Spirit as you align your daily actions with your surrender state. Amen? You surrender na. Sabi mo, teka lang. Bakit? Para bang sumurrender na ako sa iyo, pero bakit para bang hinahunt ako ng Pasko? Yung mga pas. Hindi po yung mga ex ninyo, no? Hindi kayo hinahunt ng mga ex nyo. Hinahunt kayo ng mga nakaraan. Ano ba nangyari? Lord, para bang nababalik-balikan ko yung aking dating buhay. Bakit po? Sumurrender na ako sa iyo eh. Because we need to understand that we cannot do it on our own. Do you believe in that? Try to fight on your own, our sinful nature, and what will going to happen to you. Try nyo po. Surrender is the position of yielding your life, while dying to sin is the daily practice of saying no to yourself and yes to God. Amen? Ito pong dalawang ito, of course, you cannot surrender if you didn't encounter. Amen? Remember po, itong tatlo na to, wala kang itatapon dito. It is interlock. No? Hindi pwedeng mabutas ang isa. Na-met ko si Jesus. Okay na ang buhay ko. You need to do something. You need to surrender. And after surrender, you need to die on yourself on the daily basis of your life. Bakit po? Surrender is the position of yielding your life, while dying to sin is the daily practice of saying no to yourself and yes to God. How? Parang, teka lang, parang ayoko na dito eh. Madami pa akong gustong gawin eh.
Ganon, no? The law is our schoolmaster that teaches us what sin is. Ano sinasabi po ng batas? Itong batas na to, actually, it is for the Jews, not for us Gentiles. But as we study the word of the Lord, bakit nakarating sa Gentiles ang kaligtasan na ginawa ng Panginoong Kristo? Dahil tinanggihan nila, dahil gusto nilang manatili sa law. Tinanggihan nila yung ginawa ng Panginoong Kristo. Dumating ito po sa atin. Kaya nararapat lang na dapat nating maintindihan na dati, nung hindi pa tayo po Kristiyano, hindi natin alam ito. Amen? Para bang malaya tayong gawin yung ano mga ating maibigan. Malaya tayong sabihin. Kahit anong gusto natin sabihin. Basta ito ko eh. I am frank to you. Sabihin ko sa iyo yung totoo kasi mas mabuti na maging totoo ko sa iyo. Diba? Sabihin mo lang, hindi pantay yung mata mo. O yung kilay mo na lang pala. Diba? That's the truth. Sabihin mo na. Sabihin mo kasi totoo ko eh. But you know, makasasakit ng damdamin. Diba? Sabi ng Panginoon, kung hindi makabubuti ang iyong sasabihin, istik mo ang iyong bibig. Amen? You can say it in a nice way. Harap ka muna sa salamin. Tingnan mo. Amen? Sabi dito, for when we are in the flesh, the sinful passion which were aroused by the law were at work in our member to bear fruit to death. But now we have delivered from the law, having died to what we were held by, so that we should serve in the newness in the Spirit and not in the oldness of the letter. Ano po niya ibig sabihin dito? Nung tayo namumuhay pa ayon sa likas na pagkatao, ang ating mga masasamang hilig ay pumupukaw ng kautusan. At nag-uudyog sa bahagi ng ating katawan na gumawa ng mga bagay na hahantong sa kamatayan. Okay lang yan. Gawin mo yan. Ngunit ngayon, malaya na tayo mula sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanan dating umaalipin sa atin. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos, hindi ayon sa lumang batas na nakasulat, kundi ayon sa bagong buhay ng Espiritu. Because our nature is carnal, fleshly, sinful nature. But the law, nature is spiritual. Sinasabi bang ni Apostle Paul dito na masama ang batas? Hindi po. Kung walang batas, hindi mo malalaman na yung ginagawa ay kasalanan. Subalit, dahil sa kautusan, nagkaroon ng kamatayan dahil alam mong masama ang yung ginagawa. Itinutuwid ng kautusan ang ating buhay. Subalit, hindi natin kayang gawin. Ngayon ang tanong ko, maraming nagtatanong. Tanong ko pala, tapos maraming nagtatanong, no? Paano nangyari yun? Okay, I just realized. No, paano nangyari? Hindi, may nagtatanong. Sabi niya, bakit itong tao na to matagal ng Kristiyano? Diba? Laging ganon. Itong tao na to matagal ng Kristiyano, pero hindi nababago. O kaya, bakit ganon siya? Kristiyano pa naman siya. Amen? Diba? Lagi natin tanong yan. And then, the word of the Lord will answer that today. Paano nangyari? Sabi ni Paul, alam natin no, ano bang version? Teka, sabi niya, hindi ko nauunawaan ang aking sarili. In verse 15 po ng Romans 7. Hindi ko nauunawaan ang aking sarili sapagkat kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon ako na mabuti nga ang kautusan. 17, kung gayon, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Gusto kong gumawa ng mabuti, subalit hindi ko magawa. Sapagkat I'm living on my sinful nature. Paano mo magagawa ang mabuti kung masama ang nananahan sa'yo? Kaya lagi namin sinasabi dito lagi ko pong nababanggit, in myself alone, or for me alone, nothing is good left in me. Wala pong natitirang mabuti sa atin. Because we're living in our sinful nature. Sabi niya, alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawang makalaman. May kakayahan akong naisin ng mabuti. Gusto kong gawin. Ngunit hindi ko lamang ito magawa. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong nagagawa. Paano na? Sabi niya, hindi na ako ang gumagawa nito sa aking sarili ko, hindi ang gumagawa nito ay ang kasalanang naninirahan sa akin. Kaya ang mga Kristiyano ay may struggle. Before, sa totoo lang, noong hindi pa tayo nakakilala sa Diyos, okay lang yan. Walang struggle yan. Amen? We do what we want. Di ba? Magpalit ka ng asawa bukas, okay lang yan. Walang masama eh. Walang batas sa'yo eh.
Sabi nga ng mga hentil, marurumi at walang batas na kaya nga, di ba, ang mga Hudyo, inalayo nila ang sarili sa mga hentil. Hindi natin iniintindihan. Ba't nung natuklasan na natin na ang ating mga ginagawa ay patungo sa kapahamakan, patungo sa kamatayan, ano ang dapat namang gawin? When Apostle Paul said this, ang aking mga ginagawa ay ang hindi ko nais. Ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, masama ay malapit sa akin. Sa ikabaturan ng aking puso, in my heart. Sabi nga ng iba, alam ng Diyos ang puso ko. Yes, alam ng Diyos ang puso natin. Sa ikabaturan ng aking puso, in verse 22, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos, ngunit may ibang kapangyarihan sa bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Binibihag ako ng kapangyarihan ito na kasalanang naninirahan sa aking katawan. Or wretches I am, sabi niya. Kay saklap ng aking kalagayan, sino ang magliligtas sa akin? Mula sa katawang ito, nagdadala sa akin sa kamatayan. Naranasan po ba natin lahat ito? Sisikap natin maging mabuti, pero hindi po talaga tayo magiging tuluyang mabuti. Siguro from time to time, sa tingin ng tao ay tayo mabuti. Subalit sa panuntunan ng Diyos, hindi ka mabuti. Sapagkat gusto mo puro pakitang tao lamang. Sabihan ng tao na, napakabait mong tao. Amen? Is there any deliverance? I-request natin to. Is there any deliverance? Of course. Ano na ang kalagayan ng buhay ko? Kay saklap ng kalagayan ko, dahil ako'y mapapahamak, dahil sa kasalanang naninirahan sa akin, at kahit kailan ay hindi ko mapagtatagumpayan. Of course, meron pong deliverance. We must thank God that there is someone who shall deliver me, who shall deliver us from the sinful nature natin. It is Jesus Christ, our Lord Jesus, because the believers is united to Christ. He is dead to the law and no longer its authority, but he is alive to God and able to draw on the power of the Holy Spirit. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon dahil meron po tayong kaligtasan. Merong tao na magdi-deliver sa atin na nakatupad ng kautusan. Remember this, lagi po nating isipin na ang kalagayan, sabi ni Paul, sa pamamagitan ng aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng aking katawang makalaman ay pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. Kung kaya ang Kristiyano ay nagpapatuloy pa sa kanyang dating pamumuhay dahil sa bilanggo ng kanyang sinful nature. Amen? Ngayon, maliliwanagan tayo, bakit ang isang Kristiyano ay talunan? Bakit ang isang Kristiyano ay lagi na lang binubugbog ng dyablo? Naging punching bag ka na lang. Kasi po, Lord, wala ganun lang, wala kang masabi Huh? How can we do that? Yes, sa Panginoong Jesucristo. Lord, nagpe-pray naman ako sa iyo lagi, Lord. Bakit? Hindi ko pa rin mapaglabanan ang laman. Amen? Sinubukan nyo ba yun? Nagpe-pray ka. Subalit, yung galit mo sa iyong kapwa, nandun pa rin. Di ba? Lalo na pag nakita mo yung pagmumukha niya. Diba, para bang sabi mo, hindi naman siya pangit, pero parang, di ba? Parang pag nakikita ko siya, nakaka-high blood. Okay, pag nakikita niya ako, lagi niya ako inuutangan. Di ba? Bakit po? Bakit? Wala namang ginagawa sa yung tao, pero inis na inis ka sa kanya. Di ba? O baka dahil mas maganda lalaki siya sa'yo. Kaya ka naman that's bitterness. Amen? Merong ganun Sabi, hindi ko maintindihan, mainit ang dugo ko sa tao na to. May ganun narinig ko yan. Okay? In Galatians chapter 5, verse 16 to 18, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. How can we overcome the lust? We cannot overcome it. Kaya nga, we need to surrender. We need to surrender and walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh
lust against the spirit, and the spirit against the flesh. They are there, and these are contrary to one another, so that you do not do things that you wish. Kaya hindi mo magawa. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Amen? Walk in the Spirit. Ito po, yun po ang sagot. Day by day, you need to ask God, do not fight our sinful nature. Fight it with your knees. Bend it. Lord, help me. Let your Holy Spirit guide me this day to overcome my bitterness, my self-reliance, my rebellion, my anger, my lust. Because through the power of the Spirit, tayo po ay mananagumpay. Sapagkat dapat maintindihan ng tao na ang Kristiyano, nung hindi ka nga Kristiyano, walang battle, walang struggle. Once there's a struggle, it means there's the Spirit in you na namumuso. Na nagkakaroon ng namimigati ang Espiritu sa iyong puso. Kaya nagkakaroon po ng struggle. There's something in you na nalulungkot inside you. Amen? Dahil nagawa mo yung pagkakamali na yon. Then, how can you overcome the sinful nature? Walk in the Spirit. Ay laging tanong, bakit ang isang Kristiyano ay nagkakasala pa? Because if we feed the flesh is malakas sa atin. And if we feed the Spirit through the Word of God and through prayer, and then the Spirit will be mananagumpay sa buhay natin. Amen po? Does that make sense? Naintindihan po ba natin yung point? No? Sabi sa Colossians chapter 3 verse 5, kaya't patayin na ninyo ang pagnanasang makamundo. Ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simboyo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang kasakiman. Para bang, ay gusto ko to. Isa ring uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay? I still have 4 minutes. Tapos na pala. Okay? In Ephesians chapter 4 verse 21 to 24, dito po tayo magtatapos. If indeed you have heard him, and have been caught by him, you heard him and taught by him, as the truth is in Jesus, kung napakinggan natin siya at tayo ay naturuan ng katotohanan tungkol sa Panginoong Kristo, ng katotohanan ay ang Panginoong Jesus na siya lamang ang makapagliligtas sa atin, sa ating sinful nature, that you put off concerning your former conduct, the old man which grows corrupt according to the deceitful lust, and be renewed by the Spirit of your mind. And that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Basahin ko po sa inyo sa Tagalog. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan tungkol sa Kanya. That He alone can save us from our sin. Amen? Hindi natin kayang paglabanan to. I-try nyo. No? Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Rebuke it in the name of Jesus and ask God for the Spirit to give us understanding and wisdom kung paano, kung ano ang dapat nating isipin. Sabi ng batas, mahalin mo ang iyong kaibigan at mahalin ang kaaway. Paano ba yun? Ulit, love your ituring mong kaaway, kamuhian mo ang iyong kaaway, di ba? At sabi ng Panginoon, love your enemies. Sabi ng batas, hanggat hindi ka nangangalunya, ay hindi ka nagkakasala. Sabi ng Panginoong Jesus, tumingin ka lamang sa babae na may pagnanasa, ikay nagkakasala na. Mapuot ka lamang sa iyong kapatid, hindi ka pa pumapatay, you are already a murderer. Because, ano po ang pinipinpoint ng Panginoon? Ano po yung turo ng Panginoon? It is not on the outward,
na ating magagawa. Pigilan mo na yung galit mo para hindi ka makapatay. No. Hindi lang mo pipigilan, kundi alisin mo ang puot at galit sa iyong puso. Amen? We are changed inside. Amen? We are transformed. Bakit tayo binabago ng Diyos? Dahil mahal tayo ng Diyos. Gusto niya tayong makasama sa kanyang muling pagbabalik. Amen po? Isuot ninyo, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyo isuot ay inyong bagong pagkataong nilikhang kalarawan ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kalarawan ka ng Diyos. At nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Kaya ang mga Kristiyano ay kapag ikay spirit-filled Christian, there's joy. Yes? Love, joy, peace, patience, gentleness, meekness. Amen? Self-control. And that self-control is not on our own. That is from the gift of the Holy Spirit. Amen? Dying in ourselves every day is a long life process of being transformed. Every day and every day of our lives, we need to die on ourselves, on our ego, on our self-centeredness. Amen? And being transformed from glory to the image and likeness of Christ Jesus, our Lord and Savior. Sakto ko, Pastor. And may part 2 to. Pero hindi ko po ito sasabihin ngayon. Secret po yon. Ay, secret. Secret kung kailan. Hindi ko rin po alam. It must be followed by the teachings. Part 2 is how to be filled by the Holy Spirit. We must study this one. Kulang po yung oras natin para po pag-aralan itong mga bagay na ito. Subalit, it is an exciting part of our Christian life. O paano po tayo magiging isang mananagumpay na Kristiyano. At ang magiging mananagumpay lamang tayong Kristiyano is we are filled by the Holy Spirit. Amen po? Palakapan po natin ang Panginoon. Tayo pong tumayo lahat at manalangin. Diyos na buhay, Diyos na mapanginoon sa lahat sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ng inyong salita. Salamat, Panginoon, Lord God, at pinukaw mo ang aming mga damdamin, Panginoon, Lord God. Ginising mo ang aming mga natutulog na diwa, Panginoon, Lord God, sa inyong katotohanan ng inyong salita, Panginoon, Lord God. Na sa ganang aming sarili, Panginoon, hindi namin kayang baguhin, Panginoon, aming sarili, Panginoon. Sadyang naririto, Panginoon, ang aming sinful nature, Panginoon, Lord God. Subalit, dahil sa ginawa ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaro, through the finished work of Jesus, our Lord Jesus on the cross, kami po ay binigyan mo ng tagumpay, Panginoon. Kami po ay binigyan mo, Panginoon, ng banal na Espiritu, Panginoon, Lord God, nung kami po ay nanampalataya sa inyo. Nung kami po ay sumuko sa inyo, Panginoon, Lord God. At araw-araw, Panginoon, ay hinihiling namin, Panginoon, ang infilling of the Holy Spirit in our lives, Panginoon. Lord, continue to teach your church, Panginoon, Lord God. Lord, continue to guide us, Panginoon, Lord God. Patuloy po kaming samahan. Patuloy po kaming gabayan. Patuloy po kaming turuan, Panginoon, inyong mga salita, Panginoon. Lord, teach us, Panginoon, Lord God, na minsan ay kami dinidisiplina mo, Panginoon, upang kami maging matuwid sa inyong harapan, Panginoon. Minsan, Panginoon, Lord God, na bigyan po kami ng pusong tumanggap, Panginoon, Lord God, ng inyong pong pagtutuwid. Bigyan po kami ng puso, Panginoon, na laging handang magpatuwid o laging handang makinig sa inyong banal na kalooban, Panginoon, Lord God. And through our personal life, Panginoon, develop our quiet time to you, Panginoon. Develop our prayer life, Panginoon, sa inyo, Panginoon, Lord God. Sapagkat through prayer and through quiet time, Panginoon, ay madidevelop, Panginoon, ang pagiging isa, Panginoon, Lord God, ng Panginoong Kristo sa aming buhay, sa aming mga puso, Panginoon. Lord, salamat po sa umagang ito, Panginoon. Continue to bless your church, Panginoon, Lord God. Continue to strengthen the body of Christ, Panginoon, Lord God, hanggang sa iyong muling pagbabalik, Panginoon, Lord God. At alam po namin na hindi mo kalooban na may isang mawala ngayong tupa, Panginoon. Kaya, Panginoon, continue to be accountable to one another, Panginoon, bawat isa po sa amin, Panginoon, Lord God, na maging watchmen kami, Panginoon, na bawat isa, Panginoon, Lord God, na nagpapaalala, Panginoon, Lord God, sa
mga taong nahihirapan o nagkakaroon ng mga struggles sa buhay, Panginoon Lord God, na kami, Panginoon, ay hindi po namin pababayaan o hindi mo niyo po kami iniiwan sapagkat ganoon din ang gagawin namin sa aming mga kapatid, Panginoon. Turuan mo po kami na magkaroon po ng compassionate heart, Panginoon, to the lost, Panginoon Lord God, at sa aming mga kapatid na nanghihina, Panginoon, hanggang sa sila man, Panginoon, ay nakatayo na sa kanilang mga sariling pananampalataya, Panginoon, at sila man, Panginoon, ay makapagpangaral ng iyong salita para sa kaliligtas ng maraming tao, Panginoon. Continue to be with us, O Father. Continue to guide your church, Panginoon, Lord God. Patuloy mo po kami samahan at gabayan sa buong maghapon na aming buhay, Panginoon, sa aming mga gagawin, Panginoon, Lord God. Ang pag-ibig ng Panginoong Kristo, ang kapayapaan ng Ama, Panginoon, at ang pagsama ng Banal na Espiritu ay sumating lahat ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen and amen.